Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Biyernes ngayon at ang ating pong pag-aaral again ay continuation ng ating series on the parable of the Lord Jesus Christ at ang ating pong topic for today ay parable of the workers in the vineyard. So ito po ay ating babasahin at matatagpuan po natin ang parable na ito sa Matthew chapter 20 verses 1 hanggang 16. Medyo mahaba-habang basahin po tayo ngayon at samahan po ninyo ako sa pagbabasa, dalangin ng aking puso na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan habang tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Let us read the passage. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. He agreed to pay them a denarius for the day and sent them into his vineyard. About 9 in the morning he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. He told them, "You also go and work in my vineyard and I will pay you whatever is right." So they went. He went out again about noon and about 3 in the afternoon and did the same thing. About 5 in the afternoon he went out and found still others standing around. He asked, "Why have you been standing here all day long doing nothing?" "Because no one has hired us," they answered. He said to them, "You also go and work in my vineyard." When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, "Call the workers and pay them their wages, beginning with the last ones hired and going on to the first." The workers who were hired about 5 in the afternoon came and each received a denarius. So when those came who were hired first, they expected to receive more, but each one of them also received a denarius. When they received it, they began to grumble against the landowner. "These who were hired last work only an hour," they said, "and you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day." But he answered one of them, "I am not being unfair to you, friend. Didn't you agree to work for a denarius? Take your pay and go. I want to give the one who was hired last the same as I gave you. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? So the last will be first and the first will be last." Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid, mga taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa, there is something deep within the human heart that constantly cries out. At ano yon? Yung word na, "That's not fair." Laging sigaw ng puso natin, hindi patas, hindi parehas, hindi makatuwiran. You are not fair. So we say it when someone else receives what we think they do not deserve. Kapag may nakita tayo na pinagpala at sa tingin natin na hindi sila karapat-dapat, we shout out, "It is unfair." Kapag merong bagay na sa tingin natin karapat-dapat tayo at hindi natin nakamit, ang sigaw natin, "It is unfair." We feel it when we have worked longer, sacrificed more, endure greater hardship than others, yet they seem to receive the same reward. Ang sigaw natin, unfair naman. So minamahal kong mga kapatid, from childhood to adulthood, fairness shapes how we think about life. Gusto natin ay parehas. Gusto natin ay matikman ang mga bagay na inaasahan natin at makamit ang mga bagay na ito kasi pakiramdam natin entitled tayo sa mga ito. So anong madalas nating ginagawa? We measure, we compare, we calculate, and we ask, "Did I get what I deserve?" Mga kapatid, minsan ganun din tayo sa trabaho.
Hataw ka ng hataw, ang sipag-sipag mo, ang dami mong ginagawa, pagod na pagod ka. Pero yung mga palakad-lakad lang, papetiks-petiks kung tawagin, mabagal kumilos, sila ay parehas din ng sweldo. So anong nararamdaman natin? Tayo ang sumasama ang loob. Nagrereklamo tayo. Bigat na bigat ang ating kalooban. Dahil ang tingin natin, hindi parehas. Pag sa trabaho, nakikita natin yung mga punta ng punta sa washroom. Kung mag-washroom, kalahating oras. Samantalang tayo, nagmamadali lagi at tayo'y laging nag-aapura. At ang tingin natin, unfair. So sa parable na ito ng ating Panginoong Hesukristo, mga minamahal kong mga kapatid, the Lord Jesus confronts that instinct head-on. At alam niyo po, madalas nga ang tanong natin sa buhay bang ito, nakakamit natin yung ating deserve? And sometimes, even more dangerously, did others get more than they deserve? Unfair kasi hindi naman siya karapat-dapat Siya na-promote, patambay-tambay lang. Ako, ang sipag-sipag ko. Minsan nagre-reklamo tayo kasi madalas sinusukat natin, kinukumpara natin, kinakalculate natin ang mga bagay na dapat meron tayo at dapat meron ang iba. At kapag ganito ang ating thinking, nagiging bagabag ang ating buhay kasi ang pakiramdam natin, life is not fair and God is most of the time unfair. So, ang parable natin ngayong umaga, this is not just a story about workers. Mga kapatid, huwag nating kalimutan, ang parable na ito, inire-reveal ng Diyos ang ating mga puso. It is also a revelation about grace of God. And listen to me, here is the shocking truth. In the kingdom of God, grace does not operate on human fairness. But the kingdom of God operates on divine sovereignty. Bago natin simulan ang pag-aaral na ito, gusto kong ilagay sa ating mga puso, hindi nagkakamali ang Diyos. Pangalawa, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Pangatlo, siya ang masusunod, hindi natin siya pwedeng payuhan. Sapagkat nalalaman niya ang lahat, tama ang kanyang pasya, hindi siya nagkakamali, sino tayo para questionin ang kanyang mga desisyon. At salamat dahil ang Diyos, hindi siya nagdedesisyon, hindi siya nagpapasya in accordance to human standpoint. Dahil kung ang pagbabasihan natin ay ang ating mga puso sa mga pasya, sa mga desisyon, sa pagdidispense ng biyaya, tayo ang magiging unfair. So, sa umaga pong ito, this parable humbles the proud, exposes the self-righteous, and comforts the undeserving. Ito ang tatlong punto na ating pagtutuunan ng pansin sa parable na ito ng ating Panginoon. Hinahamon tayo na magpakumbaba sapagkat ine-expose dito ang ating self-righteousness, subalit para doon sa ang tingin nila sa kanilang mga sarili undeserving, binibigyan sila ng comfort ng ating Panginoon. Before we go to the expository preaching of this parable, tingnan muna natin ano ba ang context ng parable na ito. Alam niyo po, this parable follows Peter's question. May tanong si Pedro, if you are going to look at verse 9 o chapter 19 bago tayo pumunta sa chapter 20. Nanggaling po ang parable na ito sa tanong ni Peter. Ano ba ang tanong ni Peter? Ang tanong ni Peter ay ito, Matthew 19:27. Ang sabi po ni Peter, "See, we have left everything and followed you. What then will we have?" So, take note, ang parable na ito'y sagot ng Panginoong Jesus sa tanong ni Pedro. Tagalugin natin. Sabi niya, nagsalita naman si Pedro, "Tingnan po ninyo," referring to the Lord, "Lord, tingnan mo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo.
ano naman ang para sa amin? So dito talagang itong si Peter medyo spokesperson siya ng karamihan sa mga alagad eh. Siya yung merong laging lakas ng loob na magtanong, lakas ng loob na kausapin ng Panginoon para siya'y makalakad sa tubig. Siya yung laging merong desire na magsalita, na buong tapang na sabihin ang kanyang puso. At dito sa oras na ito, Peter is essentially asking the Lord, what is our reward? Sumunod kami. Iniwan namin ang lahat. Ano ang reward namin? So Jesus responds by warning that many who are first will be last, and the last first. And then he tell this parable to explain what he means. Dito po makikita natin ang puso ng Panginoon at makikita natin ang biyaya ng kanyang ang biyaya ng Panginoon na kanyang iginagawan. Now, let us go to the passage. Point number 1. Huwag nating kalimutan, grace is not earned by time or effort. By speaking of grace per se, ito po'y biyaya. At ang biyaya, hindi naman pinagtrabahuhan. Can we say amen to that? Kapag biyaya, undeserved. Ibig sabihin, hindi nga tayo karapat-dapat eh. Biyaya nga eh. So, yung ayuda o biyaya, ibinibigay noong nagbibigay ng biyaya. Tama po ba ron? It is not earned by time or effort. Wala dun sa biniyayaan kaya siya, ang dahilan kaya siya biniyayaan. Ito'y nagmula sa puso nung nagbiyaya. So the landowner in the parable goes out at different hours. Early in the morning, the 3rd hour, alas 9, 6th hour, 9th hour, and even on the 11th hour. So dito ang ating makikita, nagdi-dispense siya ng biyaya. Some work all day. Others work only 1 hour. Yet, ang nakita natin sa parable, payment comes, they all receive the same wage at ang kabayaran, 1 denarius, all of them. Now, in the human standpoint, etong malaking tanong dyan. Nagtrabaho ako na maghapon. Yung isa na-hire alas 9, yung isa katanghalian, yung isa alas 3 ng hapon, yung isa dulo na. Tapos pare-parehas lang kami ng sweldo. Now, mahalagang makita mga kapatid, parable ito, kwentong makalupa pero may makalangit itong kahulugan. At bilang nag-aaral ng salita ng Diyos, we need not to look at the parable verbatim, we need to look at it on the meaning, on the intentions and purpose of Jesus, bakit niya to ibinigay. Again, sagot ito ng Panginoon sa tanong ni Pedro, anong pakinabang namin sa pagsunod namin sa inyo? Sumunod kami, iniwan namin ang lahat. Anong aming pakinabang? So, tingnan muna natin anong kahulugan ng parable. So, this wage na inyo pa noong landowner represents salvation. It represents eternal life. And the message of the parable is very clear. Salvation is not a wage earned. It is a gift given. Wala tayong question doon. For by grace you have been saved through faith, not a result of work. Ephesians 2:8 and 9. Wala tayong question doon. So dito makikita natin kung ang upa ay nagre-represent ng kaligtasan at eternal life, malinaw ang mensahe. Ang kaligtasan ay kaloob na ibinibigay. So it does not matter if someone comes to Christ early in life or late in life. Kung naligtas ka nung ikay bata pa,
at pinagkalooban ka ng biyaya ng kaligtasan nung bata ka pa, kaparehas lang ang kaligtasan na tatanggapin nung malapit ng mamatay bago naligtas. Ito po yung punto ng parable, mga kapatid. Hindi palibasa maaga kang nagsimula sa Panginoon dahil maaga kang nakakilala at binuksan ng puso mo para sa kaligtasan, mas malaki ang iyong kaligtasan kumpara doon sa may edad na o naghihingalo na nung siya'y binigyan ng Diyos ng biyaya ng kaligtasan. There is no difference. So, it does not matter if someone comes to Christ early in life or late in life, after years of service, or at the last hour. The reward is the same. Full salvation in Christ. Again, para hindi kayo malito at isipin ninyo, gantimpala ito, hindi ito kaligtasan. Mga kapatid, sagot nga ito ni Jesus. Doon sa tanong ni Peter, anong pakinabang namin sa pagsunod namin sa inyo? Para makita ang biblical support nito, Ephesians 2:8 and 9 says, sapagkat sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos. Hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Sa Titus chapter 3 verse 5, ang sabi, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Ang halimbawa nito, mga kapatid, if I may illustrate this, ay walang iba kundi yung nakapako sa krus na kasama ni Kristo. Think of the thief on the cross. Mababasa natin ito sa Luke chapter 23 verses 39 hanggang 43. Ang sabi doon, one of the criminals who hung there hurled insults at him. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. So, but the other criminal rebuked him. Don't you fear God, he said, since you are under the same sentence. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And Jesus answered him, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Ang lalaking ito, he lived a very sinful life. Kaya po siya napako sa krus dahil magnanakaw siya, masama, namuhay ng hindi kalugod-lugod sa tao, sa gobyerno, at sa Diyos. And at that point, he had no time to serve God. No good works that he can offer. Why? Because of a limited time. Papatay na nga eh. Kakatayin na nga eh. Minuto na lang o oras na lang marahil ang hinihintay. Yet, in his final moments, he cried out to Christ, and Jesus said, today, you will be with me in paradise. So, 1 hour of faith, same eternal reward. Kung si Pedro nakatayo doon, sasabihin ni Pedro, Lord, teka! Yan walang yayan mamamatay tao yan Bakit mo dadalhin sa paraiso yan? Lord, ako, sumunod ako sa iyo. Iniwan namin ang lahat. Mauuna pa ba sa amin yan? Nakuha niyo po, mga kapatid, dito pa lang alam na natin ang sagot dun sa parable Dito pa lang alam na natin ang kahulugan ng parable. At dito po, mga kapatid, kung gano'n ang magiging pananaw ng puso ng tao, papasok tayo sa second point. Human pride resents grace. Madalas yung pride natin, umiiral, nagrereklamo tayo sa pagbibigay ng Diyos ng biyayang kaligtasan sa iba. When those who worked all day saw that the latecomers receive a full wage,
They expected more. But they received exactly what was promised. And they began to grumble. Kung kakausapin muli ng Panginoon si Pedro, di ba sabi naman ng Panginoon sinabi niya ito doon sa rich young ruler. Yung rich young ruler, ang sabi po noon sa Panginoon, mabuting guro, anong dapat kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi niya, sundin ang kautusan. Fast forward, nasunod ko na yan, benta mo lahat ng ari-arian mo. And then give it to the poor and follow me. Follow me. So kung yung lalaking yun sumunod talaga sa Panginoon, sinunod yung utos ng Panginoon, he will receive what he asked. And he asked for what? Eternal life, the kingdom of God. Sina Pedro at ang mga alagad, dito naman ang dahilan kung bakit sila sumunod. Ang sabi ni Jesus, deny yourself, carry your cross, follow me. The reward will be what? Eternal life. The reward will be the kingdom of God. But they were thinking something more. Peter is thinking something more. Kaya dito, tinuruan siya ng Panginoon Pedro. Then Jesus gave this parable. Tingnan po natin yung the heart problem. Ito ang problema natin At problema ng maraming mga mananampalataya. Ang problema ng puso. Their complaint was not about injustice. Their complaint is about comparison. Sa verse 12, anong sabi? These who were hired last work only 1 hour. And they said, and you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day. Alam ng Panginoong Hesus ang lahat. At alam ng Panginoong Hesus na mangyayari na sa krus ng Kalbaryo, merong mga magnanakaw siyang makakasamang ipapako at meron doon na tatawagin niya para sa kaligtasan sa huling oras. At alam niya ang mga puso ng mga alagad magtatanong, bakit naman iniligtas yung taong yan? Magnanakaw, masamang tao yan. Bakit niya isinama sa paraiso? Pero dito pa lang, mga kapatid, tinuruan na ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad na maraming mauuna na mauhuli at may mauhuli mauuna. This reveals a deep truth. The human heart does not naturally rejoice in grace. Most of the time, it resents when given to others. So how can we apply this? So in application, we may not say it aloud. Hindi naman natin pinagsisigawan na unfair ka, Lord. Bakit siya na-promote? Ako hindi. Hindi natin yung ginagawa. Kahiya-hiya yun Hindi naman natin sinisigaw na, Lord, bakit siya maganda bahay niya? Ako hindi. Bakit siya mayaman? Ako hindi. Bakit siya pinagpapala mo? Ako hindi. Hindi naman natin yung sinisigaw. Pero, aminin natin o hindi, nararamdaman natin yun. At madalas, ang tanong natin, why does that person get blessed when I have suffered? Why is that new believer so joyful when I have served for years? Why does God shows mercy to them? Madalas nga bakit kung sino yung mga makasalanan siyang pinagpapala? We ask and ask a lot of questions. Tama? Imagine ninyo ang dalawang tao, mga kapatid. One faithfully serves God for 40 years. Another repents at age of 80 on his deathbed. But both enter heaven with the same eternal life. To the natural mind, that feels unfair. But to the gospel, that is glorious grace. Can we say amen ba, mga kapatid? Kaya ano warning? Ano warning? Mga minamahal kong mga kapatid,
The spirit of comparison reveals self-righteousness. Entitlement. It shows that we are subtly thinking, I deserve more, but the gospel of the Lord says, we deserve nothing but are given everything. Amen? Puntahan natin ang point number 2 o number 3 na po pala. Let us see God's sovereign freedom. Ang Diyos ay may kalayaang mag-dispense ng grace according to His sovereign will. Ano ang sagot ng landowner? Verse 13 to 15. But he answered one of them, I am not being unfair to you, friend. Didn't you agree to work for a denarius? Take your pay and go. I want to give the one who was hired last the same as I gave you. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? So dito, makikita natin ang puso ng parable. God is sovereign in dispensing His grace. May mas marunong pa ba sa Diyos? Anong karapatan mo? Ang sabi po nung landowner, parable po ito mga kapatid. Pero sa paningin natin sa espiritual, Diyos ang nagsasalita at sinasabing, marunong pa kayo sa akin. Kung gusto kong iligtas yung taong yun, dalhin ko sa paraiso, anong pakialam nyo? Pero hindi tayo ganon. Sinusukat natin ang lahat ayon sa pagkukumpara sa mga bagay na ating ding ginagawa. Sa madaling sabi, nagiging hukom tayo at nagiging mapaghatol tayo sa mga bagay na wala naman tayong nalalaman at ang tanging nakaalam ng lahat ay ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Kaya binibigyang emphasis ng ating parable na ito? This parable aligns with Romans 9:15 to 16. Ano sabi ni Pablo dyan sa mga taga-Roma? For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. It does not therefore depend on human desire or effort, but it depends on God's mercy. Alam ni Pablo yan. At itinuro niya yan sa mga taga-Roma, pinapaalala din sa atin. Ang kaligtasan nakadepende sa habag ng Diyos. Kahahabagan niya ang gusto niyang kahabagan. Kaaawaan niya ang gusto niyang kaawaan. Hindi nakadepende yon sa anumang ating ginagawa. Hindi nakadepende sa desire ng puso ng tao. Nakadepende yon sa habag ng Diyos. Amen. Kaya kung may ililigtas ang Diyos, may magagawa ba tayo? God is not unjust, does not owe salvation to anyone, and God freely gives grace according to His will. Kaya ito ang totoo, magugulat ka pagdating mo sa langit, may mga hindi ka inaasahang nandun. At meron kang hahanapin doon na hindi mo matatagpuan dahil akala mo nandun, wala pala doon. Amen? Because grace will be given in accordance to the will of God. Ano ang mahalagang katotohanan itinuturo ng parable na ito? Justice means we receive what we deserve. And that is judgment. And grace means we receive what we do not deserve. Salvation. Yan ang kaibahan ng hustisya at ng biyaya. Kung hustisya ang pag-uusapan, lahat tayo dapat parusahan at tumanggap ng hatol ng kamatayan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno dahil nagkasala tayo sa Diyos. Pero pinili niyang magkaloob ng biyaya
At ang biyayang ito ay ang kaligtasang galing sa Diyos. So the question is not, why does God give so little to some? But the question is, why does God give mercy to anyone at all? Yan ang tanong. Kaya kung i-illustrate natin ito, ilarawan niyo ang isang hari, nagpatawad sa kriminal sa death row. Kapag pinatawag niya, if he pardons one and not another, he is not unjust. He is just merciful. Kasi pareho naman dapat, parehong kriminal, parehong dapat mamatay. Kaya yung nakapako sa krus na kasama ni Kristo, dalawa yon. They both deserve to die. At yun po yung sinabi nung isinama sa paraiso eh. Huwag kang ganyan, tayo karapat-dapat lang na maparusahan dahil tayo makasalanan. So in admission, sinabi niya to sa kanyang kaibigan na marapat lang tayo. We deserve death. But on that moment, God grant mercy to the other. No one deserves pardon. And so it is with God. So, ano tinuturo uli ng parable na ito? This parable teaches sola gratia, grace alone. Salvation is entirely by grace. Tinuturo din ng parable na ito yung sovereign election. God chooses whom He will save. Tanggapin nyo o hindi, wala akong magagawa. Turo yan ng banal na kasulatan. At dito makikita rin natin yung total depravity of human heart. None deserve salvation. Because no one seek God, no one understand. Pero makikita rin natin ang divine freedom. God is not bound by human standards of fairness. Alam niya ang lahat, siya ang masusunod. Malaya siyang gawin ang nais niyang gawin. Ang sabi nga ng Diyos sa paglalarawan, siya ang pater, we are just the clay. Salvation is not a contract. Salvation is a gift of mercy. Hindi ito kasunduan sa pagitan ng employer at employee. Ito ay biyaya galing sa habag ng Diyos. Amen? So bilang application, anong dapat nating gawin? Una, let us reject entitlement. Huwag nating isipin na may utang sa atin ng Diyos, na I deserve more. Instead, anong dapat nating sabihin? I deserve judgment, but I have received mercy. Kaya yung mga Kristiyanong entitled, pag wala kayong tigil ng pakikinig kay Eddie Villanueva ng JIL, lagi kayong magiging entitled. Kasi lagi sinasabi niya si Eddie Villanueva, wow, anak tayo ng Diyos, we can claim, we can exercise our sonship, just proclaim, have faith, and you will receive. Puro ganun ang turo eh. Kaya ang daming JIL people, puro entitled. Karapatan nilang gumaling, karapatan nilang pagpalain, karapatan nilang guminhawa. Kasi palpak yung turo. Anong karapatan mo? Habag lang ang lahat. Kung buhay ka ngayon, habag yan ng Diyos. Kung meron ka ngayon, habag yan ng Diyos. Hindi ka entitled dyan. Ang entitlement natin, dagat-dagatang apoy ng impyerno. Parusa. Entitled tayo doon. At kung meron ka mang pagpapala ngayon, tawag dyan, biyaya. Kaya instead of thinking God owes me because I am His son, na turo ng JIL, turo ng Pentecostal, turo ng Charismatic, hindi yan ang turo ng Biblia. Ilagay natin ang ating mga sarili sa tamang kalagayan. Huwag nating laging feeling entitled children na gusto ko ng cellphone kasi
Anak mo ko eh. Karapatan mong pag-aralin ako kasi anak mo ko eh. Karapatan mong bigyan ako ng masarap na pagkain, anak mo ko eh. Ganyan ang mga utak ng mga Pentecostal. Mali. Hindi yan ang turo ng Biblia. We don't deserve anything. God owes us nothing. Kaya itong parable na ito, magbukas ng isipan. Lagi nating tingnan na habag lang ng Diyos kung ano man meron tayo. At kung meron ka, ito yung point number 2, rejoice in grace given to others also. Tingnan mo yung mga Pentecostal. Pag may nasunog na bahay ng mga makasalanan, sabi nila, they deserve karma yan. Pag nasunog yung kapitbahay nila, yung bahay ng kapitbahay nila, binaha yung kapitbahay nila. Ano utak niya si Eddie Villanueva nung lumubog ang Pampanga? Sabi nila, karapat dapat lumubog yung Pampanga kasi dyan sa Pampanga, nandyan ang maraming mga santo, mga ribulto, mga makakasalanan. Grabe! They deserve judgment. Pero pag pinagpapala naman yung iba, galit sila kasi pakiramdam nila hindi yun deserving. At sila lang bilang mga sinasabing Kristiyano ang deserving ng ganon. When others are blessed, when others are saved or restored, bilang tunay na Kristiyano, mag-rejoice ka sa biyayang ibinibigay ng Diyos sa iba. Do not compare, do not resent, do not compare, do not resent. Rejoice in the grace God given to others. Because heaven rejoices over one sinner who repent. Kung nagagalak ang langit sa isang kaluluwang nagbalik loob, isang kaluluwang naligtas, tayo rin. Imagine mo kung mamamatay tao ang maliligtas. Ano sasabihin mo? Lord, ba't mo naman iniligtas yan? Si Pablo, mga kapatid mamamatay Kristiyano Kaya nga yung early believers nung si Pablo ay nagpunta na sa kanila, dumalaw sa kanila, ayaw din nilang tanggapin Hindi nila mapaniwalaan na ang isang katulad ni Pablo ay magiging tagasunod ni Kristo at magtatamo ng kaligtasan. Samantalang naituro na sa kanila ng Panginoon ang parable na ito. May mga mauunang mahuhuli at merong nahuhuli na mauuna. Kaya, mga kapatid, hindi lang po natin alam, baka yung susunod mong pastor, ngayon pa lang ipapanganak. O baka yung magiging susunod na pastor ng simbahan na magmiministeryo sa buhay mo ay yung dati mong kasamaan ng loob at dating kaaway mo. Hindi natin alam. Dahil kung titingnan natin ang mga iglesia na na-establish ni Apostle Paul, mga iglesyang kanyang pinaglingkuran, Efeso, Galacia, Pilipos, Thessalonica, Roma, ang mga simbahang ito, sinong maniniwala sa kanila na pwede pala na ang dating persecutor ay magiging misyonero at church planter? Pangatlo, worship God for His sovereign mercy. Sambahin natin ang Diyos sa kanyang makapangyarihang habag. Let this truth lead you to humility. Kapatid, you were chosen not because of your works. You were saved not because of your merit. All glory belongs to God alone. Amen po ba? Bilang reflection question sa umagang ito, do I secretly believe that I deserve more from God? Be honest. Do I struggle to rejoice when others receive grace or blessings? Am I trusting in my works or in Christ alone for salvation? And how does God's sovereignty in salvation humble me? Kapatid, bilang konklusyon,
Jesus ends the parable with this powerful statement. Ang statement ng Panginoon, so the last will be first, and the first last. The kingdom of God reverses human expectations. The undeserving are welcomed, the latecomers are rewarded, and the proud are humbled. And because of that, grace reigns supreme. Amen? Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we come before you humbled by your word. Grant us forgiveness for our pride, for our comparisons, and our sense of entitlement. Lord, teach us to rejoice in your grace, not only toward us, but toward others. May you remind us that we deserve nothing, yet in Jesus we have everything. Help us, Lord, to trust in your sovereign mercy, to rest in your grace, and to give you all the glory. May our lives reflect humble gratitude and joyful worship. In Jesus' name, we pray. Amen. Magandang araw po. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.